Pag napansin ninyo na parang kumakalog na yung inyong auxiliary fan motor, ay advice ipa-check nyo siya agad-agad. Ang problema kasi dyan mga paps, no, pag kumakalog-kalog na yung auxiliary fan motor na yan, may possibility na pwede rin naman na maluwag lang yung screw niya, kailangan lang higpitan, pero most of the time, ang issue niyan is yung kanyang bearing. Yung bearing niya ay sira na o naglulus na. Now, anong problema pag yung bearing ang nagka-issue? Isa sa mga problema dyan, pwede niyang idamay yung inyong fan blade. Kasi ganito yung idea. Pag kumakalog-kalog yung bearing na yan, umiikot, kumakalog, ibig sabihin hindi na smooth yung kanyang pag-ikot, umiinit yon. Ngayon, yung init na yon, matatransfer yon dun sa mismong blade. Unfortunately, pag yung init na yon ay sumobra, maluluto ngayon yung mismong nilalagyan ng blade o yung butas ng blade. So pag naluto yon, matatanggal yung inyong blade. So mag-overheat kayo. Now, kung sakali naman na yun, continuous din na kumakalog yun, so may possibility rin na ma-damage yung inyong radiator. So, syempre dahil kumakalog-kalog yung inyong fan blade, ito matama do sa radiator ninyo. So, kumbaga, magkakaroon na siya nung yung kanyang mga pin, parang magiging pantay-pantay. So, hindi rin maganda. So, ang suggestion ko sa inyo, palitan nyo na kagad. Okay? Yung inyong auxiliary fan motor. Actually, hindi recommended na nire-repair yan. Kasi ang problema, okay, sige, pwede namang i-repair kung sakaling wala talagang mahanap na pyesa. Pero kung available naman at mabibili mo naman yung eksaktong size niya at eksakto do sa kotse ninyo, yun na lang ang bili ninyo. Kasi ang problema, pag yan ay ni-repair, okay, so hindi lang naman kasi yung, hindi lang din naman yung bearing, so syempre possible yung carbon brush yan, papalitan na. Ngayon, ang problema kasi yung dinadaanan ng carbon brush. And yung dinadaanan ng carbon brush, through time, hindi siya nagiging smooth. Kumbaga, numinipis na rin siya kasi nga hindi naman siya created talaga na pinapalitan yung carbon brush. So, hindi siya ideal na pinapalitan. Ang recommendation ko talaga dyan ay replace. Now, okay, sabihin na natin, minsan malayo talaga yung presyo eh. Halimbawa, ito, sample na lang, sa Mitsubishi Mirage. Okay, sa Mitsubishi Mirage, yung auxiliary fan motor, pag original yung binili nyo galing kasar, normally mga 5 to 7,000 yan. Pag binili nyo outside the casa, I mean yung mga replacement na hindi original, siguro mga 1,500 to 1,000 pesos lang yun. So, ang layo ng diferensya, no? Pero, may diferensya rin yan pagdating sa performance. Okay? So, halimbawa, yung original, kung halimbawa nasa tanghaling tapat kayo, nasa stop and go situation kayo, yung lamig ng aircon ninyo, okay pa. Now, pag ginamit ninyo yung mga replacement na hindi naman talaga na-test ng maayos, may mga pagkakataon na pag nakatsyempo kayo ng replacement na mura, pagdating na sa traffic light o sa stop and go situation, then matirik ang araw, mapapansin ninyo ang init ng lamig ng inyong aircon. Kumbaga, hilaw yung lamig. So may kinalaman din yan sa lamig ng aircon natin. Kaya ang advice ko sa inyo mga paps, original. Ito may isang scenario dyan. Ngayon, doon sa Toyota Vios ko. Unfortunately, nung tinanong ko sa kasa kung magkano yung auxiliary fan motor, nasa 12,000 yata. 10 to 12,000. Ganun yung presyo. Pero yung replacement, nasa 1,000 to 1,500 lang ulit. So, wala akong choice. Napakalaki, 10% yung tinaas. So, tinry ko na lang yung mga replacement. And so far, yung ginamit ko naman na replacement, okay naman yung performance sa ngayon. Pero hindi natin alam. Pero ito, yung original kasi, ito pala, yung kailan, yung kailan siya posibleng palitan talaga.
normally, kung babad sa traffic yung sasakyan ninyo or more on city driving yan, most of the time, bibigay yan ng mga 80,000 kilometers. Normally, hindi aabot yan ng 100,000 kilometers. Yan. Kasi yung sa akin, bumigay 88,000. Okay, sa Mirage ko, parang ganun din yung nangyari. Mga around 82, basta hindi umabot ng 100,000 kilometers. Kaya, yun yung original, ano. Then, sa replacement, medyo mas mabilis siyang masira ng konti. So, normally, hindi rin aabot ng 100,000 kilometers. So, ito yung advice ko sa inyo, no? Kasi nga, yung auxiliary fan motor na yan, lalo na sa mga front wheel drive, ito yung ang makina nakapahalang, hindi siya nakadiretso. Kasi yung mga diesel, normally, diretso ang makina niyan. Kumbaga, yung fan blade niya nakadikit sa makina. Pero yung mga nakapahalang yung makina, ito normal to sa mga sedan, hatchback, may mga 7-seater din na nakaganito. So, yung makina niya nakatagilid. So, yung para ma-compensate yung radiator na lumamig, so nilalagyan ng auxiliary fan motor yan. And yung auxiliary fan motor na yon, yun yung nagpapalamig nga nung ating radiator, pati yung ating condenser. So, ang suggestion ko sa inyo mga paps, no, kung nasa 50,000 kilometers na kayo, I suggest bumili na kayo ng parts o spare parts niya. Okay? Kung kaya nyo ng original, okay. Kung gusto niyo ng pang-backup, okay din na replacement lang. Para ito lang yung scenario eh. In case man na masiraan kayo sa kalsada niyan, meron kayong spare agad-agad na pamalit. Oo. So, kumbaga, hahanapin mo lang ay mekaniko. And normally, actually, yung yung mga kailangan ng gamit ng isang mekaniko ay basic lang din. Actually, kahit yung 1 port lang na set ng wrench, tsaka screw, plus yung plies and hose plies, okay na eh. Magagawa nila yan eh. So, napakasimple lang ng mga kailangan na item para mapalitan yan. Hindi kailangan ng mga special tools dyan. So, ang suggestion ko sa inyo, ako personally, ganyan ako eh. Ako, nasiraan ako a week ago. And yun nga, naikwento ko naman before sa previous vlog ko na gabi na. So, mga alas 8, alas 9 na ng gabi. Unfortunately, bumigay yung aking auxiliary fan motor. Hindi na umikot. Na-confirm ko na talagang yun, nung tinulungan kong iikot yung fan, umikot ulit. Pero, yun nga, mabagal na. So, okay. So, kung meron na kayong spare parts, mas madali nang mare-repair yan. So, kung hindi man ako marunong mag-repair niyan, hahanap na lang ako ng magsiservice sa akin. So, sabi ko, may spare parts naman ako eh. Ano na lang tayo? Kumbaga, labor na lang yung cost ko. 'Di ba? Kasi ito yan eh. May mga pagkakataon din, syempre, kailangan mo yung parts. Kailangan mong tumakbo. Unfortunately, pwedeng tagain ka sa presyo niyan. Hindi lang labor yung babayaran mo. Pati yung parts na binili mo, dinadagdagan pa yung presyo. Bisan dumodoble pa yung presyo. Although, reasonable naman yun kasi kung hinanap niya naman, nag-spend din siya ng oras, kaya talagang dinadagdagan yung presyo nun. Pero, kung binili mo na at meron ka na sa kotse mo, siguradong sakto pa sa kotse mo. Kasi ito minsan, may mga pagkakataon na pag walang mahanap na pyesa, ang ginagawa, kumbaga, kino-customize. So, ang nagiging senaryo, pinuputol yung wire nung inyong mismong yung inyong auxiliary fan motor at papalitan ng bagong socket. So, hindi na magiging original. So, papangit na, di ba? May putol ka ng wire. Unlike nung may dala ka, pag kinabit, okay na. So, yun mga paps do. Idea lang naman to, no? Pag sakaling kumakalog, salamat pala doon sa nag-comment, kasi kinoment niya lang to. Ano daw ba yung gagawin kung sakaling kumakalog na yung auxiliary fan motor? Ang suggestion ko, palitan mo na. Huwag mo nang hintayin. Lalo na kung nasa 50,000 kilometers na yung tinakbo mo. Para magkaroon ka lang ng peace of mind na hindi ka makaka-experience ng overheat at hindi pa lalaki yung gastos mo. Kung nagustuhan niyo yung video, pakilike na lang mga paps.